Yo guys, check kamusta mga idol? So ayan, mag-update tayo ngayong Miyerkules mga lodi ng tanghali. Medyo tanghali na tayo ngayon mga lodi, no? Pero malupit ang mga news natin mga idol. Alam niyo na yan, syempre update tayo everyday sa mga nangyayari sa ating crypto. Global news mga idol, trending news, mag-update tayo ngayon. Okay, so kung gusto nyo ng ganitong content, everyday news, di kayo papahuli sa balita, mag-subscribe na kayo sa ating channel. At syempre sana ngayon pa lang mga loads, no, sana pa-like ng ating video. Napakalaking tulong na niyan sa ating video at sa ating channel. Pinopromote ni YouTube yan. Pag maaga pa lang, nagla-like na sa video natin. So, ayan, thank you lahat sa mga magla-like at magko-comment. So, let's go, mga idol, no? So, punta na tayo agad, no? Hindi, kasi kanina inaabangan ko yung, alam nyo naman sa Pilipinas ngayon, medyo ang gulo na ng Pilipinas natin ngayon, mga lods, no? May kanya-kanyang paksyon na pinapanigan ang bawat Pinoy, mga lodi. Saang paksyon ba kayo, mga lods, no? So ngayon nagkaroon ng ano lang to, no? Sa Senate plenary, mga idol, yun. Ang si nagtagumpay ata, no, yung paksyon nila Win, no? Win, no? Naging winner na si Win Gatchalian, mga lodi. Ata, hindi ko kanina kasi ang nire-review ko yung mga nangyari kahapon mga lods So ngayon, ayan na, no? So hindi tayo diyan mag-news, inano lang natin kasi parang ang sinabi dito, ang umatin lang sa mga kabilang panig si Senator Amy, si Senator Marcoleta at si Senator Bongo. Yung iba wala. So ang mga wala ata yung dalawang Cayetano magkapatid, si Senator Robin, sino pa? Dalawang magkapatid na Bilyar, sino pa? Si Bato, syempre. Wala si Bato, si si Jinggoy wala rin, no? So ayun, sino pa ba mga wala? So tatlo lang yung umaten dito sa kabilang panig, no? Yung panig na hindi kilawin, no? So ayan. Pero kagabi ang daming ano, no? Kahapon ang daming nag-react sa mga ano, sa mga binulgar di umano ng 22 ba na Marines ba yon, ex-Marines. So medyo magulo sa Pilipinas ngayon. Kaya ayoko mag-news ng mga Philippine news kasi ang pinaka-trending sa Pilipinas hindi yung mismong makakatulong sa mga tao, mga idol Ito lang mga to, politika sa Pilipinas kasi ang trending, mga idol, no? Politika, at yung politika wala man tulong yan, mga lord, sa tingin ko lang, no? Sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao kasi itong mga to, pang sarili lang nila yung mga iniisip nila, sa tingin ko lang. No? Sabi nga nila, dirty politics, kaya nga dirty politics mga dirty. Pero bala kayo kung kaninong faction kayo dyan, wala akong pakialam, mga idol. No? So, basta yun yung nangyari. So, mag-news na tayo. Siyempre, dito na tayo sa kabila. Mas malupit yung mga news natin sa global at sa crypto, mga lods President Trump criticizes Israel's strike in Lebanon for killing everyone else. Alam nyo mga lodi, si Bibi, no, si Benjamin Netanyahu talagang power tripper talaga, no, trigger happy. Talagang nung nakikipag-usap si Trump sa peace, no, tungkol sa Iran, binakbakan ng Israel yung Lebanon. At hindi lang basta bakbak, mga idol, no? Talagang kahit saan tumama, no? Talagang wala silang pinipili, parang ganun. Israel has been fighting Hezbollah too long and too many people have been killed, mga loads, no? Marami nang namatay diyan sa labanan na yan. If Israel can't do the job without killing everyone else, Syria will do the job. Ayun yung sinabi dito ni Trump, no? You don't have to knock down an apartment house every time you're looking for someone. Kumbaga pag mga civilian yung inaatake. There are a lot of people in those apartment houses. There are not all Hezbollah. Kumbaga hindi yun. Kumbaga damay-damay na kasi kapag Israel ang bumakbak, mga idol, damay-damay. Wala silang basta pag nalaman nila sa intel nila doon, talagang boom, babagsakan nila kahit may mga inosenteng tao. 'Di ba? So, medyo negative daw 'yon, mga idol. At ayun yung ayaw ni Trump, mga lods, kasi nga syempre mas gusto niya ng peace na ngayon No, although parang nagiging hypocrites nga daw siya kasi nga
Sinasabi niya no'n na sinasabi ng iba na hindi naman talaga sarado yung Strait of Hormuz, eh, 'di ba? Ikaw lang nag-umpisang nagpasara no'n simula nung inumpisahan mong bakbakan yung Israel ay yung Iran, tapos ngayon gusto mo buksan na. Ikaw na ngayon yung ano, ikaw na ngayon yung bida 'pag nabuksan mo. Eh, ikaw nga yung dahilan kung ba't yun nagsara. Parang gano'n yung sinasabi mga lods 'no. Pero, hindi natin alam. Pero sa ngayon maganda na kasi 2 days na lang yung pirmahan kasi Friday yung pirma dun sa mismong peace deal, eh, medyo magiging maayos na siguro 'yan. Ang iisipin na lang talaga ni Trump diyan is yung Israel, 'no? Kasi kung peace nga sila ng Iran, US peace, pero yung Israel tsaka Iran hindi naman, anong mangyayari dun, mga lods? May lumabas nga na leak, mga lodi, na kinakausap ni Trump si Bibi, si Netanyahu at ganito yung sinasabi niya, mga idol, 'no? Get this through your head, you. Get this through your head, you Jew motherfucker, you. You only exist out here Parang sinusumbat lahat ni Trump kay Netanyahu lahat, eh, 'no? Ikaw makulit ka, eh. because of me. That's the only reason. Without me, you, personally, every fucking wise guy still around, I'll take a piece of your fucking Jew ass. That where you gonna go? You're fucking warrant. Don't ever go over my fucking head again, you. So, ayan mga idol, 'no? So, parang ganito lang naman, 'no? Kumbaga parang pinapagalitan ni Trump si Netanyahu, "Ikaw hindi dahil sa akin bus ka na, eh. Makinig ka naman, huwag kang bakbak ng bakbak boy." Sabi niyang gano'n, mga lodi. Pagkatapos daw 'yan ng peace agreement, mga idol, sabi. Naku, ito yung mainit mamaya. Actually, hindi 'to mamaya, 2:00 ng madaling araw. So, parang, mamaya na rin 'no, 2 days ay 2 days, 2 hours after ng, Miyerkules, mga lodi. Mamayang 2 AM 'to, mga lodi. Naku, medyo matindi 'to. Malamang kaya hindi live si Boss Robo kagabi, malamang dito siya magla-live mamaya 'no. So, sasabay ako mamaya sa kanya. 2 AM, mga lods 'no, FOMC, mga lodi, 2:00 ng madaling araw. O actually halos mamaya na 'yan ng mag-umaga, mga lods. So malamang mapuyat na naman tayo. Pero siyempre bago tayo mamayang gabi mag-update tayo, bago tayo abang diyan sa FOMC na 'yan. Warsh is about to make a huge announcement on interest rates. This is his first major statement as Fed chair. So ito yung unang-una niya, mga lodi, na Fed na magsasalita siya bilang Fed chairman. Markets are now pricing a 70% chance of rate hikes. Very bad news. Imagine na, mga lodi, nag-rate hike na yung Japan. No, pero sabi nga sa inyo, yung epekto ng rate hike na yun, mga idol, medyo hindi agad siya i-epekto. No, meron pang mga ilang araw, ilang linggo bago natin maramdaman yung rate hike ng Japan at ayun yung magpapabagsak sa market, mga lods, no? Pero usually sa history, kapag may rate hike yung Japan, ang ginagawa ng US, etong Fed ng US, hindi sila nagre-rate hike. Ang ginagawa nila, hindi sila nagre-rate hike, nagre-rate cut sila para mapigilan yung pagbagsak, no, nung market. Dahil nga nag-rate hike na yung Japan, supposedly babagsak yung market. So para mapigilan yun, ma-prevent yun, o mabawasan man lang, man lang, magre-rate cut yung US. Ganun usually ang nangyayari lagi. Pero ngayon, grabe. Kasi ang laki ng ni-rate hike ng Japan ngayon, mga lodi. Kung pipigilan ng US ang pagbagsak ng market, kailangan mag-rate cut siya kahit mga 0.50. Gano'n, di ba? Kaya lang hindi, mga lodi. Hindi gano'n ang inaasahan. So ang inaasahan niya magpo-post, eh. Ako ang sa akin magpo-post. Pero sabi dito, mga lodi, markets are now pricing a 70% chance to magre-rate hike din. Imagine mag-rate hike din. Nag-rate hike na yung Japan, tas mag-rate hike din yung US. Oh my goodness yan, mga idol. Baka umabot tayo sa impyerno nito. Baka umabot tayo sa impyerno, mga idol, no? So, anong mangyayari? Mga lods, sa inyo aabangan natin mamaya madaling araw. Nakaka-excite to. Mga lods, titignan natin kung ano mangyayari sa chart. No? Kanina, naisip ko na mag-long dito kanina. Alam, swing lang tayo, swing lang tayo from the bottom, ha.
Pero ano lang tayo mga lods, hindi natin tinitignan mga news na yan. Ching lang tayo. So kung medyo kasi nasa gitna ngayon eh, oh, nasa gitna eh. Halos nasa gitna siya nitong range na to, mga lods, no? So mahirap pumosisyon pagka ganito eh. Kanina sana, kaya lang inasikaso ko pa yung mga papasok sa school eh. Kaya hindi tayo naka ano eh. Oh, yan titignan natin. Andiyan siya ngayon sa box na yan, mga idol. So halos nasa gitna siya eh, mga lods eh, 'di ba? 50%. Ayan, gitnang-gitna. Position niya gitna oh. Oh, nasa gitna siya ngayon. Ayun, actually gitnang-gitna oh. So mahirap 'to mga lodi, no. So hintayin na lang natin muna na it's either gumalaw siya dito pababa, so may chance tayo na maglong. Mabilisan lang 'yun mga loads. Hindi matagal. O kung umangat man siya dito, pwede tayong mag-short, no? So ayun lang tayo diyan. Hihintayin lang natin diyan sa range ng box na 'yan. Pag may tumagos diyan, tagusin niya man 'yan, tagusin niya 'to. So lalaki yung chance natin pag naka-confirm tayo. Pag na-confirm natin kung saan pupunta. So wait lang tayo pagdating diyan, no? And then eto naman, nako si CC. May bullish na post si CC, mga lods. Actually, bullish yung post niya. Ano ba yung post niya? While you were panic selling, US banks were loading up on Bitcoin. So, ang sinasabi niya rito, mga lodi, bumibili ng Bitcoin ang bangko. No? US Binance just revealed that US banks are buying Bitcoin. This is a game changer. Alam niyo mga idol, eto si CC, hindi naman to normal na tao lang. So hindi naman siya magpo-post ng ganyan kung wala siyang info na yung talagang mga bangko ng US bumibili ng Bitcoin. So siguro, ito ano ko lang to napagtanto-tanto lang natin to bumibili na ngayon yung mga bangko ng US ng Bitcoin dahil hindi na nila kayang pigilan yung Clarity Act. Sasabay na sila dun, mga loads, no? Kasi sabi nga nila, ginagawa nila lahat para mapigilan yung Clarity Act. Pero dahil nga alam nila na, nako, wala tayong panalo dito, talagang mangyayari to. So, if you can't beat them, join them. So, ang mangyayari, bibili na sila ng Bitcoin. 'Di ba? So, malamang malaki yung chance na na tama yung sinasabi ni CC na bumibili na ngayon yung bangko ng mga crypto, no? Napansin, no? Parang si Vegeta pala yung buhok ni CC, no? Long hair siya, no? Pag ano, pag ganun yung ano niya. Ganito yung mga magagandang buhok eh, mga lods. Pag yung high school ka o yung college ka, kapag ganito yung buhok mo tapos long hair ka, ang ganda tignan niya kapag nakapusod ka, nakatali ka. Ang ganda tignan niyan. Kaya yung iba, kahit wala silang ganito pinapata, 'di ba? Diretso lang yung ano nila, ganun lang, diretso lang, ganyan, diretso. Hindi yung iba pinapaahit yung ganito para magmukhang M. Kaya lang pag tumutubo ang pangit. Ganun dati, para mas maganda yung ano mo yung buhok mo nun naka-M ka Sa akin hindi, diretso lang. Pero hindi ako nagpapatastas ng buhok long hair ako dati, mga lods. Pero ang ganda lang tignan pa ganyan. So, we are just getting started. Sabi, the next bull market is shaping up to be wild, mga lods, no? So, yung mga nakikita natin ngayon na pagbagsak, no? Normal lang yan. Alam niyo, nagtataka ako sa mga nagko-comment sa atin Yung iba naiinis pa na, wala palang kwenta yan. Hindi babagsak din pala para saan pa yung mga ganito. Mga idol, yung mga nakikita natin na good news, for long term yun. Mapapakinabangan nyo sa long term. Yung volatility ngayong mga panahon na to, sasabihin mong 1 buwan, 2 buwan, 3 buwan, yung pagbagsak niya, maliit na panahon lang yan, mga idol. Kung susukatin natin yung epekto ng mga mangyayaring bullish news. No? So, yung mga halata mong hindi bago lang sila sa crypto, halata mong hindi sila sanay makakita ng pagbagsak o volatility sa market. Kaya sila nakapag-comment ng gano'n. So, naiintindihan naman natin yun, mga idol, no? Pero eto nga, no, kasi iba nagsabi, eto sobrang negative. Sabi mo, tas nga ito, bullish naman. May mga ano yan, may mga moment yan, mga loads. No? So, ngayon, dahil eto, mamaya na to, malamang maging bearish talaga to. Malamang maramdaman natin yung bagsak niyan mamaya. Pero yung mga ganitong news, no, for long term to, imagine bangko na yan bumibili sila ng crypto. So ibig sabihin, i-adapt na talaga yung crypto
for future, no? Hindi mo pwedeng sabihin na wala, bagsak na kasi bagsak na forever dahil mag-rate hike na lahat, bagsak na forever. Hindi forever 'yun, mga idol. Makakabawi yung market kahit ano pang sabihin natin, di ba? Sabi nga natin, 3 lang ang rules pagdating sa market, mga lodi, no? Kahit gaano pa kabagbayan, kahit gaano pa kabagsak yan, mga lodi, magbabounce at magbabounce yan pataas, no? At kahit gaano pa kataas yan, nakikita mo rurok na, 'di ba? All time high, kada all time high pagkagising mo all time high na naman, no? All time high na. So, kahit gaano pa kataas yan, mga lodi, babagsak at babagsak yan. Ayun yung pangalawang rules. Ang pangatlong rules natin, mga lodi, hindi mo kayang timingan yung bottom at yung top. Ayun yun, mga lods. Hindi mo kaya yun. Kahit ano pang gawin mo, hindi mo matitsempohan yun. Kaya i-enjoy mo na lang, mga lods, no? At kung titignan mo naman sa history ng crypto o ng Bitcoin, nakita mo yung rainbow chart, 'di ba? Mga lods, ang rainbow chart hindi siya yung sa long term, hindi siya pa ganyan, hindi siya pa ganyan long term. 'Di ba? Kunyari 2016 ganito, tapos ganyan, 2000 ganyan. Wala, hindi ganoon. Kung titignan mo ang rainbow chart ng Bitcoin, mga lodi, pataas 'yan. Ganyan pa ganyan siya. 'Di ba? Sa long term. Oh, 'di ba? Makikita mo yung bearish bullish yan, gaganon-ganon yan. Talagang makikita mo na magiging volatile yan dito. Isang buwan, all-time high ng all-time high. Isang buwan, 2 buwan, bagsak ng bagsak. Maraming makikitang news na pangit, marami kang FUD na makikita. And then, next month, marami ka na namang good news na makikita, ganyan-ganyan. Pero kung titignan mo yan, isusum out mo yan, mga lodi, paangat yan. Mga lods, no? Uptrend ang market. Kaya yung mga iyakin dyan, wala naman, di naman pala ni XRP, ganito pala, wala naman pala yung silbi. Yun yan. Ibig sabihin, hindi ko sinasabing naiintindihan natin yan kung bago lang kayo. No, mas maganda, wag na kayo man-trash talk. Pag-aralan niyo na lang yung mga bagay. Kasi yung iba kasi nagta-trash talk pa, hindi naman pala nila alam niyo yun, yung imbis na pag-aralan mo o mag-isip ka, ba't kaya ganito? Ba't kaya ganito? Siguro may reason kung ba't ganito. Yung ganun, hindi mo na, dahil hindi mo naiintindihan, manta-trash talk ka na. Wala, parang lalo mo lang nilalabas yung pagiging wala mong kaalaman dun sa isang bagay pagka ganun yung mga reaksyon mo. No? Mas magandang aralin mo na lang, mga lods. No? Ano pa? Ito, speaking of Binance, mga idol, ito, hiningi ko yung opinion ni Grok dito kasi hindi ko masyado naintindihan yung sinabi niya rito na the timing is interesting kasi mukhang hindi maaprubahan yung Binance, no, sa UK. So, tingnan natin dito, Justin, ang Binance ay malapit ng mawalan ng permiso na mag-operate sa Europe pala, sorry, sa European Union pagkatapos na inaasahang tanggihan ang kanilang aplikasyon para sa MiCA license sa Greece, no? Kumbaga, ayun, tinanggihan sila eh. At ang komento ni Unknown, so ito yan, the timing is interesting. So, hindi ko alam kung paano naging interesting yun. Ano ibig sabihin nito? Binance, isa sa pinakamalaking crypto exchange sa buong mundo. Yung MiCA naman, ito yung parang Clarity Act sa Europe mga lods eh. Meron na kasi, kumbaga, hindi US talaga yung nauna. Meron ng MiCA, kaya lang magkaiba kasi yan, mga lodi, no? Hindi natin pwede sabihin na parehas ng batas yung gagawin ng sa Clarity Act at sa MiCA, iba rin yun. Pero parang ganun, meron silang rules pagdating sa crypto. MiCA, ito ay isang bagong batas ng European Union para sa crypto markets in crypto assets simula noong 2024 at 2025. So medyo nauna sila ng 2 taon. Kung may papasa yung Clarity Act ngayong taon, kailangan ng lahat ng crypto exchange na kumuha ng license o lisensya sa ilalim ng MiCA upang legal na mag-operate sa Europe. Ito ay para maprotektahan ang mga users at maiwasan ang panloloko. Sa Greece, isa sa mga bansa ng EU na nagproproseso ng mga application para sa MiCA license. So mukhang doon sila hindi naaprobahan. Yung Binance, ayon sa balita, inaasahang hindi maaprobahan ang aplikasyon ng Binance sa Greece. Kaya posibleng hindi na sila makapagbigay ng serbisyo sa mga users sa Europe, no? Which is nakakalungkot 'yan, parang sa Pilipinas, no? Isa yung Binance sa mga pinakamagandang crypto exchange, pinakamalaki sa buong mundo, pero kung hindi mo siya mapapakinabangan, 'di ba? Parang sa Pilipinas, tinanggal yung karapatan mo na gumamit ng Binance. Bakit interesting ang timing? Kumbaga, bakit nga naman sinabi niya the timing is interesting? Maraming tao sa crypto community, lalo na ang mga sumusuporta sa XRP at iba pang altcoins ay
nakikita ito bilang malaking pagbabago sa merkado, no? Parang magbabago na daw yung market. Hindi compliant ang ilang malalaking player. BTC, Ethereum, Tether sa ilang aspeto ng Mika. Sa Mika kasi mga Lodi, yung Ethereum lalo na yung Tether, hindi sila compliant diyan. Kumbaga hindi sila nakapasa. Yung Bitcoin din tsaka yung Ethereum hindi sila nakapasa. Sa mismong rules ng Mika, posibleng magbukas ito ng daan para sa ibang mas regulated at compliant na mga proyekto o exchanges. Ano yung mga compliant mga Lodi? Unang-una agad yung XRP. Na kung yung BTC, Ethereum tsaka Tether hindi, yung RLUSD tsaka XRP, compliant yun sa Mika. Nangyayari ito habang may malaking regulatory shift sa buong mundo. Kaya ang interesting timing ay parang may nakatagong kahulugan. Parang may mas malaking plano o pagbabago sa darating sa crypto space. Kung may partikular na aspeto na gusto mong laliman, wag na yun. Kumbaga parang ang ano natin dito mga idol, eto sa tingin ko lang to baka hindi to totoo. Malamang hindi siya totoo. Kumbaga yung European Union mga Lodi, hindi na nila inaprubahan yung mga yan kasi meron na silang gagamitin na iba, no? Which is yung mga compliant na project sa kanila. Ano yun? Ripple, XRP, RLUSD. So parang ganun. Kaya ayun lang sa tingin ko kaya sinabing interesting yung timing, no? So hindi ko alam baka mali tayo, baka sabihin niyo bias na naman sa XRP o sa Ripple sorry, ganun lang yung naisip ko, pwedeng mali tayo, huwag nyo na lang paniwalaan. Ganun, no? O speaking, ito naman, no? Yung kumpanya ng The Flutter Wave, mga Lodi, nag-invest yung Ripple dyan. No, strategic partnership embeds the RLUSD stablecoin and XRP ledger into a payments network spanning 34 countries to eliminate multi-day settlement delays and elevated foreign exchange margins. Flutter Wave will deploy RLUSD as the primary settlement asset for its high-volume remittance corridors and send up ecosystem. San ba to mga Lodi? Sa Africa to, mga idol, no? So, partnership ng Ripple sa Africa. So, goods yan, syempre. O ba naman di ba? At ito pina-explain ko rin to kasi matindi to Mga Lods, ang ganda ng sinabi dito ni, ito sa Chainlink to, di ba? Si Sergey. Alam ko siya to Si Sergey Dragunov, hindi. Sa X, Tekken yun. Paliwanag na lang natin. Ang post sa X ni Tom Chain ay nagpapakita ng malaking pagkakaiba sa laki ng crypto market kumpara sa traditional na financial na sistema, yung traditional finance, no? At nagpapahiwatig na malapit nang mag-integrate ang dalawa. So parang sinasabi dito kung gaano kaliit ang market cap ng crypto sa tinatransact ng DTCC mga Lodi. Pangunahing punto ng post, ang buong crypto market cap, no? Ito yun yung buong crypto market cap. Makikita niyo yung market cap ng crypto sa CoinGecko. Pag chinek nyo, diyan makikita nyo. Ayan global cryptocurrency market cap today is 2.34 trillion. Ayan yung market cap ngayon, mga lods. Alam nyo ba ng 2023 ba? O 2022, yung bumaba yung Bitcoin ng halos 19,000 o 16,000 ba yun? Basta ganun. Andito na ako nun. Kumbaga may SHIB nga ako nun Alala ko. Ang market cap nun mga Lodi, 900 million pa lang. Wala pang trillion. Grabe yun mga Lodi. Tanda ko yun. Binabalita ko yun. Kumbaga naalala ko kasi ang peso ng PC ko nun, nagre-record ako pa sa taas pa sa kwarto namin sa second floor pa. Naalala ko, nagkakape pa ako sa bintana Yun yung binanaalala ko na sinasabi ko yung market cap ng crypto is 900 billion pa lang. Mga Lodi, wala pang trillion. No? Ngayon, nandito na ako sa baba namin Kasi doon naririnig ng mga kapitbahay, mga pinag-isabi ko yan, no? So, grabe. Ang laki ng pinagbago. Pero, napakaliit pa din daw niyan, mga idol, no? Ayun yung sinasabi dito. Sabi dito, mga Lodi, ang buong crypto market cap, no, nasa 1.3 trillion lamang. Pero, ang DTCC o yung Depository Trust and Clearing Corporation, ang pinakamalaking security settlement system sa mundo, ay nagpoproseso. Ito mismo yung 2.3 trillion ng 2.3 trillion bawat 4 na oras lang mga idol. Imagine yung buong market cap ng crypto, pinoproseso lang yun ng DTCC sa loob ng 4 hours. Every 4 hours
no, nagpa-process sila ng gano'ng kalaking pera, 'di ba? So, ibig sabihin sobrang liit pa ng crypto kumpara sa traditional finance o yung traditional na merkado, traditional market. Bakit mahalaga ito? Plano ng DTCC, mga lods, clip nyo to, mga lods, o tawag doon, ah, tandaan nyo to, o kumbaga pakinggan nyo to. Kasi ngayong taon to eh. Plano ng DTCC na iilunsad ang tokenization service nila ngayong July 2026. Di ba July yung Hulyo? Hunyo yung June eh. Hulyo o July 2026, no? Limitadong trades at buong launch sa Kasi ngayong July, limitado lang yung trades na yan na ilulunsad nila sa tokenization service. Pero ang buong launch ay sa October na, 2026 din. Mga lods, doon kabuuan na yun. Ngayong taon, ito ay para dahil ang 114 trillion na mga asset, mga lodi. 114 trillion na. Imagine yung market cap, mga lodi, ng crypto 2.3 lang. Sa ang kabuuan nila 114. Ganun kaliit ang crypto market cap na para dahilan ang 114 trillion ng mga asset, yung stocks, bonds, etc. sa blockchain o on-chain. Ilalagay nila lahat yan, mga lodi. Ito tokenize nila yan lahat. Kasabay nito ang Clarity Act, isang batas para bigyan ng malinaw na regulasyon ng crypto sa US ay inaasahang may ipasa o mamamark up ngayong July 4. 'Di ba? Coincidence ba 'yon na magi-start ang DTCC ng kumbaga hindi pa buo, parang semi lang, no? Semi lang na transaksyon is July, tapos ibubuin na nila ng October. So pero kailangan may rules 'yan, may clarity 'yan. Kaya sinasabi nung iba, dapat ngayon July 4. Kaya lumalakas talaga yung paniniwala ko na talagang maipapasa yung Clarity Act ngayong July 4 dahil sa mga plano na to. Hindi daw ito coincidence eh. Senyalis ito ng coordinated move. Kumbaga nakaplano na yan. 'Di ba? Kailangan maipasa sa July 4 para yung DTCC magawa na natin yan ngayong taon. Parang ganoon, di ba? Para isama ang malalaking pera sa crypto world. O, yun yan ha. Ano ibig sabihin nito para sa crypto? Ang DTCC ay nagpoproseso ng 4.7 quadrillion, tangina quadrillion mga idol, bawat taon sa securities. Kapag na-connect ito sa blockchain gamit ang XRP Ledger, ILP at XRP na matagal nang handa para dito, ayun yung pinaghahandaan talaga. Ayun yung sinasabi sa inyo, mga lods, na kung alam mo kung para saan ginawa ang XRP, mga lods, kung ano yung purpose niya sa mundo, ayaw mong tumaas yung XRP kasi gusto mong pambumili ng marami. Yung sinasabi dito, kapag na-connect ito sa blockchain gamit ang XRP Ledger, ILP at XRP na matagal nang handa para dito, maaaring dumagsa ang tunay na malalaking pera sa crypto order books. Hindi na lang paper wealth o manipis na liquidity ang crypto, magiging totoong capital mula sa traditional finance. Sa madaling salita, no, in layman's term, maliit pa ang crypto ngayon, pero malapit nang magbago ang lahat dahil papasok ang trilyon-trilyong dolyar mula sa traditional na merkado sa pamamagitan ng tokenization at bagong batas. Ito ang XRP thesis na tinutukoy ng poster. Poster ang XRP Ledger at ang XRP ay build exactly para sa ganitong interoperability. Ayan na nga yun, mga lods, no? Anong gagawin natin yan pag gaganyan, no? Dali, nag-isip ako ng tanong kay Grok. Quadrillion bawat taon sa secure to. Ang ah, ano ang mangyayari kapag ang DTCC ay nagproseso ng 4.0 sa bawat taon at XRPL at XRP
ang ginamit? Ano ang magiging price ni XRP? O, ayan tanong lang natin. Curious lang. Nag-isip ako, pag nakita nyo to, post kayo, tapos tanongin nyo din, mga lods, kung ano, ang pwedeng sabihin niya, no? XRP, edad mula sa 100% siguradong magiging buong volume ang DC papunta sa XRP. Nasa October, Ripple Hidden Road membro, magpupotensya ng XRP maaaring gamitin bilang liquidity bridge para sa instant settlement sa pamamagitan ng tokenized asset at iba pang chains. Kung malaking bahagi ng volume ang dumaan sa XRP, mabilis ang mura ang settlement. Kasalukuyang sa XRP Ledger, 3 to 5 seconds lang may penalty at sobrang baba ng fee. Resulta, mas mataas ang capital. Hindi na mag-share. Totoong demand para sa XRP, gamitin ng XRP bilang bridge currency para sa i-convert ng value pagitan ng iba't ibang tokenized asset o chains. Ang halimbawa, USD token XRP. Dagdag na utility fee sa network liquidity provision at RWA tokenization, epekto ng buong crypto market, papasok ang institutional capital sa crypto order books. Mas stable at mas mataas ang dito. Anong magiging presyo ng XRP? Labad at pa, binasa ko na to. Ito yung gusto natin malaman eh. Walang official prediction na demand kung paano karami ang volume nandun. Mga halimbawa, kung posibleng, ito nakalagay dito, kung 1% lang ng, ito na lang mga lads, 1% lang, ayan, sabi rito, kung 1% lang ng 4.7 quadrillion ay dumaan sa XRP bilang bridge, 37 trillion annual flow, posibleng $370 plus kada XRP, assuming 100 billion circulating supply. Imagine na 1% pa lang yan. Pwede nang umabot ng $370 yung XRP. Kung 10%, maaaring umabot ng 3,700 sa extreme liquidity models, mga Lodi. Imagine tinanong lang natin 3,700 kada XRP. Mas conservative kung gamitin para settlement ng ilang trilyon lang plus moderate $10 hanggang $100 sa loob ng loob ng ilang taon. May modelo rin na nagsasabi na 500 plus kung magiging pangunahing layer na sa high volume DPB o yung delivery plus payment sa DTCC. Mahalagang paalala, ang presyo ay hindi basta volume supply. Magdidemand sa velocity, etc., burn rate ng fees, adoption rate, at regulatory environment. Maraming analyst pala. Ang iniwala na kapag naging utility asset na talaga ang XRP, ang presyo ay tataas ng gusto dahil kailangan ng malaking liquidity pool para suportahan ng quadrillion scale transfers na walang malaking slippage. Sa madaling sabi, kung magiging matagumpay ang integration, magiging game changer ito para sa XRP Ledger at XRP mula sa Exploration Coin patungo sa institutional settlement rail, pero asahan mo na gradual ito. Hindi overnight explosion, may competition din, Stellar Canton, etc. Kung gusto mo ng mas detalyado, maging pogi ka muna, sabi dito, mga lord. So ayun yung sinabi rito, no? 1% lang nang makuha natin sa quadrillion na yon, mga lodi, aabot tayo ng 300 something. Kung 10%, aabot ng 3,700 ang presyo ng XRP. Sabi dito, mga idol, no? Hindi natin yun sinusure, mga lods, no? Hindi natin sure yun. So, ayun lang yung sinabi dyan, mga lods. Tinanong natin si Grok. Okay? Okay. So, ito yung last natin, mga lods. So, rumor, mga lodi. Tinanong ko kung totoo na may rumor nito. Totoo daw na may rumor. Pero, siyempre, pag rumor, hindi pa yung totoo. So, hindi natin tatanungin kung totoo to. No? Ang tinanong natin kung totoong may rumor. So, sinabi ni Grok na totoo ngang may rumor. Sabi dito, reports are circulating that President Trump could sign the Clarity Act as early as next week. Rumor lang naman yan, mga idol, no? Nothing is confirmed yet, but if true, this could become one of the biggest regulatory moment in crypto history. Keep your eyes on the price. Sabi dyan, mga idol, no? So, rumor lang yun, mga lods, no? Hindi pa siya totoo. Well, pero syempre, parang na-realize ko tuloy na, ibig sabihin, pag ginusto ni Trump na pirmahan yung Clarity Act, magagawa niya, if ever na gustuhin niya. Di ba? Kasi kailangan pa ng votes eh. Siguro merong way o meron talagang may-pressure yung mga buboto. Kailangan na to, ganito ganyan. Kailangan na may pasa to sa ganitong panahon. So, pwede yun, mga lods. No? So, andito tayo ngayon sa panahon na medyo marami tayong mga hindi kasiguraduhan na balita. Pero, once na mangyari naman yung mga yon, mga lodi, 50-50% chance
na once na mangyari yung mga yon, eh, maganda yung magiging dating sa atin mga lodi. Naku, putyaragis yan. Alam niyo, na-excite na ako. Ngayong taon mga lodi, nagma-manifest na nga ako, eh, mga idol, eh. Alam niyo yun, yung mga 'pag dumadaan ako sa mga nabadaanan ko dito ng mga bakanteng lote ta's may nakalagay na for sale. Sabi ko, "Tanga, magkano kaya 'to? Ano kaya ilalagay ko dito 'pag nabili ko 'to?" Gano'n lang 'no, ano lang 'yun mga lods 'no, easy-easy lang tayo. Pero siyempre ginawa ko na rin 'yun dati, yung manifest na 'yun mga lods, at nagkatotoo lang yung isa nating manifest nun nung nakabili tayo ng, sasakyan. Una kasi mga lodi, yung motor ko hindi yung unang motor ko ipinahahatid ko kay boss dati nung bukas pa yung shop ko. Kuwento ko lang, yung una nun wala akong sariling motor. Kung ano lang yung motor na ginagamit ni Airpat nun na ayaw niya na, ako na yung gumagamit, pinahatid ko sa mga bata, kay boss. Kumbaga naalala ko ang unang motor ko yun yung, Suzuki Step. 'No, na parang scooter lang 'yun, eh, lagi ang tagal sa'kin nun mga idol, ilang taon sa'kin 'yun. Tapos biglang bumili sila ng motor, sila Airpat nun, meron na silang bago. So, yung motor ni papa na Kawasaki Fury, ayun yung pinamana na naman sa'kin, so ayun na 'yun. So, puro second hand lang yung ano, hindi nga ako kumukuha ng lisensya nun kasi parang dito-dito lang ako, eh. Kumbaga panghatid-hatid lang, eh. Tapos nung nag-crypto na tayo, nag-manifest ako nun, sabi ko, "Tangina, bili akong sarili kong motor." Gano'n, 'di manifest lang tayo, nag-crypto-crypto lang tayo nun mga lods, ta's nabili natin si Ragnar, 'di ba? Yung ating Jet X mga idol. So, ang pogi nun. So, nabili natin yun, eh, 'no, bibili ko ng cash yun, eh. Pinaagaw ko rin sana, hindi, joke lang. Bili tayo ng cash nun, tapos siyempre tuwang-tuwa na ako nun nung wala akong motor, mina-manifest ko lang yung motor na yun, eh. Sabi ko, sana mabili ko 'to, ganito, ganyan 'no. So, kabili tayo ng motor, and then tuloy-tuloy lang tayo sa crypto nun, nagte-trade tayo, nag-i-invest tayo, nagbobodega tayo nun. Ta's yun nga, nakabodega tayo sa XRP nun, sa SHIB, sa Doge. Tapos meron pa, marami akong token dati, eh. So, nung umangat yung market nun, natatandaan niyo yung umangat si Bitcoin ng mga nasa 126,000, 'no? Ang mina-manifest ko na nun, 'di na motor, nagma-manifest ako ng sasakyan nun mga lodi, para sa aming pamilya, 'di ba? Ta's marami rin kailangan talaga nun dahil may mga paggagamitan dun kung sakaling may sasakyan kami. Tapos yun, "Ano kayang sasakyan bibilhin ko?" Ganito, ganyan 'no, if ever. Ta's yun, nakabili kami, 'di ba? Yun na yun, eh, nakabili kami ng, nabili natin si Rocket, 'di ba? Kasi nga nag-rocket yung Bitcoin nun, eh. So, pinangalan natin si Rocket. So, nakabili tayo nun. Dun naubos yung XRP ko. Ay, siyempre binenta natin, eh. So, nakabili tayo ng sasakyan. So, ngayon bago na naman tayo, bodega na naman tayo, nag-i-start na naman tayo. So, nagma-manifest lang tayo ng something-something lang. 'Wag lang tayo mag-manifest ng helicopter, tangina baka maleta na yung dumating sa atin pagka ganyan, masama tayo sa banggitin ng mga Marines. 'Di ba? So, nagma-manifest lang, pero sa tingin ko malayo pa naman yun, mga lods 'no. So, pero titignan natin, masaya lang kasi siyempre yung journey mo papunta dun sa mga goal mo, kapag ini-enjoy mo siya, maganda. Huwag kang mai-stress kasi yung iba kasi mga nagte-trade, yung mga ibang nagki-crypto, nagbobodega, eh, nai-stress sila sa buhay mga lods, eh, yun yung pangit, eh. Kumbaga nai-stress ka na, tapos hindi mo, kung yung goal mo sa journey mo i-stress ka lagi, hindi mo na-e-enjoy, ta's pagdating dun, 'di ba, saka ka lang magiging masaya, parang gano'n. So, para sa akin hindi worth it, eh. So, mas maganda na yung journey mo papunta dun sa dulo ini-enjoy mo, 'di ba? Para pagdating dun sa dulo mas mag-e-enjoy ka pa kasi, kung sakali mang hindi ko sinasabi na hindi mangyayari, kung sakali mang hindi mangyari, at least na-enjoy mo yung journey mo papunta dun, hindi ka malungkot. Eh, paano kung i-stress ka na papunta dun sa goal mo ta's hindi nangyari yung goal mo? Na-stress ka na papunta dun ta's pagdating sa dulo stress ka pa rin. Kasi hindi nangyari. So, maging happy lang tayo mga lods. Kaya nga maraming nagsasabi sa'kin na moon boys ako, eh. Masyado tayong masaya, pero hindi, mga lods, nakikita niyo naman nagso-short tayo. Kumbaga hindi tayo laging bullish 'no. Naintindihan naman natin yung market. Pero kaya ang ginagawa ko kasi 'pag medyo bagsak yung market, dun tayo nagbobodega. 'Pag medyo volatile, yung kumbaga uncertain kung saan papunta, dun tayo nagte-trade din tayo, 'di ba? Parang gano'n lang, eh, enjoy mo lang yung buhay,
mga lods, maiksi lang ang buhay ng tao, mga idol, no? Kung ano yung pinili mong larangan, i-enjoy mo na lang yun. 'Di ba? Huwag ka masyado ma-stress, no? Ayun, ayun lang yung news natin. Naragis diyan. So, overall mga lodi, medyo nagandahan ako sa news nito nila Sergey, mga lods, no? Ito kasi yung, alam ko sa ano talaga 'to, sa Chainlink, eh. So, ayan mga lods, no? So, kita-kits tayo mamayang gabi, mga lods, no? Mag-news tayo mamayang gabi, update tayo, lalo na merong malupit na announcement mamayang madaling araw si Kevin Warren. So, abangan natin yan. Baka mag-trade si Boss Robo, sasabay na lang tayo. So, kita-kits sa mga sa mga mamaya sa susunod na video natin, at salamat sa mga nag-like and subscribe, at syempre sa mga nagko-comment sa ating video. Maraming salamat. Kita-kits tayo mamaya mga idol. Maraming salamat sa inyo. Magandang araw mga kapatid. At What's up, what's up? alright.